Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ngayon pong araw na to gusto ko lang bigyan ng reaksyon yung pong mga statements ni Baste Duterte. Nakabalik na nga po siya galing sa kanyang pagliliwaliw at hindi nga ba nababati ko siya dahil binaba ang Davao ngayon and yet wala siya. So ilan po sa mga statements niya bibigyan ko po ng aking reaksyon. Again, pansarili ko lang pong opinion, pwede po tayong magkasalungat. Pero ito po ang akin. Una pong statement niya, we are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Instead of opening up the Blue Ribbon Committee kung saan nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administrasyon ngayon? Yung impeachment ng Vice President. Oh, kunyari ka pa, Baste. Gusto mo lang ibaling yung usapin sa impeachment ni VP Sara. Sabi mo, we are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? O, unang-una, binabaha po ang Davao ngayon. Kung makikita ninyo, ang dami pong naglalabas sa mga pictures, saka mga videos, kung saan hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang bubong, yun po ang baha sa Davao. Anong ginagawa ni Baste Duterte? At saan napunta yung 51 billion na supposedly flood control dyan sa Davao? Yan ba? Yan ba mga bahang yan ang resulta ng 51 billion? Kung makabatikos ang mga DDS sa nangyayaring baha sa ibang parte ng Pilipinas at sa Metro Manila, hindi ba nila nakikita na bahang-baha sa Davao City? At meron silang 51 billion na pondo para sa flood control? Tapos sasabihin ni Baste, we are paying our taxes. Okay, saan nyo dinala yung 51 billion? Hanggang ngayon, walang malinaw na statement kung saan napunta yung 51 billion. Tapos maghahanap ka, saan napupunta ang mga buwis natin? Dapat itong mga taga-Davao, tanungin ninyo ang mga Duterte, saan napupunta yung inyong mga buwis? Bakit hanggang ngayon, binabaha ang Davao? Hindi ba dapat wala na kayong baha dahil kayo ay mala Singapore na, di ba? Pinagmamalaki nyo yan. Tapos imbis na buksan yung Blue Ribbon Committee kung saan nawawala ang trilyon-trilyong nating pera. Teka muna, may mga kaso na po yan sa Ombudsman at hindi po sinasabing tapos na ang mga hearing sa Blue Ribbon Committee. Yan po ay ipagpapatuloy. At ang balita ko, kasama po dyan sa iimbestigahan si Alan Peter Cayetano. At ano daw ang priority ng ating administrasyon, yung impeachment ni Sara Duterte. Siyempre, isa yan sa priority. Importante ang impeachment na yan eh. Bakit kayo ang hilig ng ilihis? Para bang hindi importante? Para bang walang saysay yung impeachment na yan? Meron po. Sa bagay, para sa inyo, wala. Walang saysay yan. Kasi kayo ang apektado. Si Sara Duterte, kapatid mo. Kaya para sa inyo, wala yan. Pero bakit parang gusto nyo wag ipagpatuloy yung impeachment? Natatakot kayo? Dahil magkakabukuhan, lalabas lahat ng baho ni Sara Duterte? Yan na nga ang pagkakataon. Kapag naligtasan ni Sara Duterte yung impeachment na yan at lumabas na puro haka-haka lang lahat ng ebidensya, di lalong tataas yung gawa-gawang rating ng mga survey natin. Baka umabot pa yun sa 100,000%. So kahit na anong sabihin nyo, kahit na harangin nyo man o ilihis ang usaping impeachment yan, magpapatuloy yan. Because the people want to know. Sinasabi nila, ang taas ng rating ni Sara Duterte, 58% ang satisfaction rating. Bakit daw i-impeach ang taong may 32 million votes? So kung sinasabi ng mga survey na 58% ang trust rating, satisfaction rating at kung anumang rating ni Sara Duterte, bakit ayon sa mga huling survey, tinatayang 70% hanggang 72% ng mga Pilipino ang pabor o nagpapakita ng suporta na humarap at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanyang impeachment trial. Hindi naman ibig sabihin guilty kagad o hindi ibig sabihin not guilty. Pero yung porsyento ng mga Pilipino gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial ay ganong kataas. Dahil ayon sa SWS, lumabas sa survey na isinampa noong June 2026 na 70% ng mga adultong Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Sara Duterte at sagutin ang mga akusasyon sa impeachment. Ayon naman sa Okta Research, 74% ng mga Pilipino ang pabor o
Asa na ngayon yung 58%? Kung 58% ang trust rating o satisfaction rating ni Sara Duterte, ito 70 to 74% ang mga Pilipinong naniniwalang dapat niyang harapin yan. Dapat talaga eh. Kung talagang walang tinatago ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte, hindi siya matatakot sa impeachment. Dahil televised po yan eh. Walang mangyayaring dayaan dyan. Lalabas lang lahat ng katotohanan. So kung walang itinatago, walang dapat ikatakot itong mga Duterte na to. And yes, importante yung impeachment at isa yan sa priority. Ang ginagawa nyo kasi, minamind condition nyo ang taong bayan na wala nang ibang ginagawa si President Bongbong Marcos o ang gobyerno nito kundi ang impeachment na yan. Magbasa-basa nga kayo. Napakadaming ginagawa ni President Bongbong Marcos. Maraming mga priority na inuuna. At isa lang yang impeachment na yan. Sunod sa nabasa kong sinabi ni Baste, do we have freedom at all dito sa bansa natin? We have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera at tinatakot nila ang lahat. Hindi tayo titigil hanggang sa hindi tayo mauubos. Kita niyo yung frame of mind, yung way of thinking ng mga Duterte. Hindi daw sila titigil hanggang sa hindi tayo mauubos. Ano yan? Ubusan ng lahi? Nung araw yan sa mga probinsya, oo. Meron niyang ubusan ng lahi. Pero dito sa statement ni Baste, diyan natin nakikita kung gaano kabayolente ang utak nila. Tanong niya, do we have freedom at all dito sa bansa natin? Kung wala kayong freedom, hindi kayo makakapagsalita ng ganyan. Hindi niyo magagawa lahat ng ginagawa niyo ngayon. Yung mga rally-rally ninyo kung saan puro paninira, puro pagmumura, puro pambabalahura kay President Bongbong Marcos ang ginagawa niyo. Tapos sasabihin mong, do we have freedom at all sa bansang ito? Nasasabi nyo kasi wala tayong freedom kasi hindi nagtatagumpay yung masasamang balak ninyo. At porke hindi nagtatagumpay, sasabihin nyo, do we have freedom at all dito sa bansa natin? Sabi pa niya, we have to fight. Gaano man daw sila kalaki at makapangyarihan at higit sa lahat, tinatakot nila ang lahat. Nasaan yung pananakot? Yung mga nakukulong? Akala ko ba, naghahanap kayo ng mga ikukulong na tiwaling mga opisyales? Ayan na oh, nagkataon kasi na puro kaalyado ninyo yung mga nakukulong dahil nakitaan sila ng anomalya. Ano ba naman, gago ba naman ng gobyerno natin? Ipapakulong na lang basta-basta ang kung sino-sino nang wala namang nakikitang probable cause. Yan ang ginagawa niyo talaga. Ang linlangin ang pag-iisip ng taong bayan. Sorry, kayo-kayo na lang ang magpapaniwala sa mga sinasabi ninyo. Nakikita namin ang ginagawa ng gobyernong ito. Sorry na lang, nagkataon na puro kaalyado ninyo ang naiimbestigahan at nahahanapan ng probable cause at ngayon, nakakulong. Hindi pa naman sila guilty. Di ba? Pagkakataon pa nila para harapin at ipagtanggol ang sarili nila. Pangatlong nabasa kong sinabi ni Baste Duterte, he, pertaining to his father Rodrigo Duterte, made this country great. Gayon pag-upo ni Bangag, anong nangyari? O ano ba nangyari sa inyo? Wala na ba kayong ibang isyo kundi bangag, 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 bangag? Teka muna ha, pasintabi po. Tingnan nga natin ang itsura. President Bongbong Marcos, itabi mo kay Baste Duterte. O sige, kahit na sabihin natin walang gumagamit sa kanila, walang drug addict sa kanila. Pero pag titingnan mo lang yung mga itsura nila, sino ang mas mukhang addict? Sabi nga ng iba pinagbibintangan si President Bongbong Marcos na addict. Pero nasaan daw yung simptomas? Di ba nasa mga Duterte? So alam nyo kung bakit kayo-kayo na lang naniniwala sa bangag issue? Kasi tingnan nyo na lang ang itsura. Sinasabi pa nga, buong pamilya ni President Bongbong Marcos, dahil parang may narinig akong sinabi ni Amy Marcos, na pati yung mga anak kasama na sa pagdodroga. Tingnan nyo nga ulit yung pictures ng Marcos family sa litrato ng magkakapatid na Duterte. Sino ba talaga ang mukhang adik? Kung yung tatay nga umamin na siya ay nagpe-fentanyl at nagmamariwana, bakit hindi nyo i-call out yung tatay nyong adik? Dahil siya mismo, inamin niya na addict siya sa fentanyl at siya ay nagmamariwana. Diba? Sabi niya, ang sarap pa ng feeling, parang nasa ninth heaven ba yung sinabi niya? Yan kasi, akala ninyo, mapapaniwala niyo ang tao dyan sa bangag issue na yan. O nung kayo-kayo na lang ang naniwala dyan sa bangag issue, dinagdagan nyo ngayon, maleta issue naman.
Panay ang dut-dut ninyo sa Malete issue. Hanggang ngayon, wala naman kayo mapatunayang ebidensya na totoo yung mga perang ipinamigay nyo ng mali-maleta. So, totoo bang Rodrigo Duterte made this country great? Paano magiging great? Kalat na kalat sa buong mundo yung EJK na yan. Sasabihin nyo, safe nung panahon niya. Safe ba yan? Ilang libong Pilipino ang namatay ng walang due process, ng walang warrant. Yan ba ang safe? Sasabihin nyo, ang mga napatay naman, mga drug addict. Mali. Dapat pag sinabi nyo safe, safe para sa lahat. Addict ka man o hindi. Ngayon, kung addict ka, di hulihin. Kung kailangan parehab, iparehab. Kung kailangan kasuhan. Pero hindi dapat papatayin nyo na lang basta-basta. And you call that safe? And you call that being great? Kung ginawang great ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas, bakit siya nasa ICC? At ang panghuling nabasa kong sinabi ni Baste, soon, kita-kita tayo. Huwag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Para bang sinabi niya, we are getting there, malapit na ang 2020 and we are winning. Winning saan? Lumalabas na nga lahat ng baho ni Sara Duterte. Winning pa rin kayo? Saan kayong parte na nanalo? Doon sa mga rating na Sara Duterte? Tandaan po ninyo, yung pong lumabas na post a few days ago. Ako nabasa ko rin yun eh. Sabi po dito ni Eddie Boy J. The scandalous truth about opinion surveys. Umamin na noon pa ang may-ari ng Pulse Asia na binayaran sila para gumawa ng controversial survey na nagpakita ng tumataas na approval rating ni ERAP habang tumatakbo ang trial niya. Again umamin na noon pa ang may-ari ng Pulse Asia na binayaran sila para gumawa ng controversial survey na nagpapakita ng tumataas na approval rating ni ERAP habang tumatakbo ang trial niya. Ano ang nakikita natin ngayon? Sa gitna ng impeachment trial ni Sara Duterte, panay ang labas ng SWS, ng Pulse Asia, ng mga survey kung saan pataas ang rating ni Sara Duterte. So kung noon umamin ng Pulse Asia sa anomalyang yon, ngayon naman nabisto na ang may-ari ng Publicos Asia ay si Malutikia na kaibigan ni Sara Duterte. So paano tayo maniniwala sa mga survey na yan? Number 1 DDS yan si Malutikia. Tapos panay pa ang deny niya, hindi daw siya DDS. Oh, come on. So, sabi ni Baste sa kanyang mga supporters, magkita-kita na lang daw kayo sa 2028, huwag lang kayong tumigil. O sige, tuloy niyo yung mga rally nyo, mga rally na hindi nagtatagumpay. At huwag kayong tumigil dahil we are getting there. At sabi pa ni Baste, and we are winning. Again, ang tanong, we are winning saan? Kayo po, ano masasabi nyo? Saan parte nananalo ang mga Duterte? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.